Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is December 18, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Veterans Memorial and Medical Center sa may North Avenue Project 6 sa Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Barangay Bagong Pag-asa Street, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mga onte pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private, ganyan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Samantala, sabay natin makinig tayo ng mga nagbabagang balita, mga talakayan. Habang siyam na pong official team ng DPWH ang na-dismiss at nasuspindi na. Halos maging isang daan na yun. At hindi mga maliliit na pangalan, yung mga refer ng ICI. So ang punto natin dito is yung direktiba ng Pangulo na mananagot ang dapat managot. Nakikita na natin. Nagiging naman ang abogado ni dating sumikang Martin Romualdez, si Ade Bahal, na hindi ibig sabihin itong guilty ang mababatas. Hindi rin natin totoong ibinungkahi ng ICI sa ombudsman na makasuhan ng DFZ ang blunder at iba pang kasong kaugnay ng flood control budget sa 2025. Pinakakasuhan naman ng Commission on Audit ang ilang dating opisyal ng DPWH Bulacan First District at pinatawan ng Wawaw Builders kaugnay ng 4 na ghost flood control project sa Bulacan. Kasama sa mga pinakakasuhan ng graft and malversation, graft and corruption, malversation of public funds at falsification of public documents sa ombudsman, sina dating engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez, Ernesto Galang, J.D. Mendoza, mga kinatawan ng Wawaw Builders na sina Mark Arevalo at John Ramos at 10 iba pa. Maaari din silang maharap sa iba pang reklamo dahil sa hindi pagsunod sa procurement at infrastructure guidelines. Kabilang sa mga na-discovering ghost projects ang riverbank protection structure sa Barangay Caleno at Barangay Namayan, Malolos City at sa Barangay Malis Giginto. Gayon din ang flood mitigation structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Hindi pa rin nakakabalik sa Pilipinas si dating DPWH Secretary Manuel Boloan na lumagpas na sa itinakdang petsa ng kanyang pag-uwi. Balita mula sa Bureau of Immigration at Radio Control, Steve Brad. Steve! Ayon sa Bureau of Immigration hanggang ngayon, wala pa rin record na tumaas sa Bunawan sa Alimbang Immigration Council na mga paniparan mula ng balik sa bansa noong November 11. Mula ng sinabi ng Department of Justice na lumipad si Bunawan patungong Estados Unidos via Taiwan para samahan ang kanyang na magpagamot at dineklara na itong babalik siya sa bansa noong December 17. Nakalista rin si Bunawan sa Immigration Sukat Clearance Order o IPO matapos may ukay sa Walimanabaliang Flood Control Project. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron, Brad D11. Maraming salamat, Steve Braz. Pinaunahan ni Pangulo Marcos Jr. ang panunumpa ng higit 40 bagong promote na general at mga flag officers sa Armed Forces of the Philippines. Kasama rin na nanumpa ang mga nagtapos sa Foreign Pre-Commission Training Institutions. Paalala ng Pangulo sa mga opisyal, irespeto ang konstitusyon, magserbisyo para sa bawat Pilipino at maging tapat sa Republika. Muli namang tiniyak ng Pangulo ang pangako ng kanyang administrasyon para sa modernisasyon at pagpapalakas ng kapasidad ng AFP. May you always wear the stars on your shoulders as daily reminders of your duty to lead with integrity, to serve with humility, and if necessary, fight for the Republic with honor.
sa pwesto ang 16 na pulis sa Dolores Eastern Samar matapos mag-viral ang mga litratong nagiinuman sila sa loob pa mismo ng presinto. Sa investigasyon, 15 pulis ang sangkot sa inuman pero sinibak din ang Parehas lang po yan. Mas matraffic yata dito.
One way pala ito. Pero dyan lang yan, no? Patrasan ko na lang. Oh, wala namang ano eh. Wala namang parating eh. Yun lang style dyan. So, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.